May atraksyon naman siyang nararamdaman kay Colton, kaya bakit di nga niya subukan na gustuhin to? Kagat ang labi, nag-iwas siya ng tingin na lagyan nito ang pagkain ng plato niya. Ramdam niya ang paninitig nito sa kanya dahilan para tumahip ang dibdib niya. Para siyang teenager na nakita ang crush niya. Nang tumingin siya rito, napansin niyang nakangiti si Colton sa kanya. Ngumiti din siya. Nakakahawa kasi ang ngiti nito. Lalo lang to naging gwapo sa paningin niya. Nakakapagtaka man, pinagsawalang bahala na lamang niya yon. Masanay kasi siya na walang ekspresyon ng mukha nito. Gwapong-gwapo ka ba sa akin, Denise? May ngiti sa labing tanong nito. Inirapan niya to. Feeling ka naman dyan? Agad ininom niya ang tubig na nasa harapan na para bang uhaw na uhaw. Halata ba? Dinig niya ang mahinang pagtawa nito bago naupo. Muntik na siyang masamid ng pagtingin niya rito. Nakatingin din to sa kanya. You are so cute, Denise. Kaya hindi ko gustong umalis ka ng bahay dahil gusto ko na ako lang nakakakita sa'yo. Tuluyan na siyang masamid dahil sa sinabi nito, kaya naman lalo tong natawa. Alam mong lakas ang tama mo. Tigilan mo nga ako sa pagtitrip mo. Namumula ang mukhang nag-iwas siya ng tingin. Tsaka pwede ba, huwag kang umiti ng ganyan? Bakit, nahuhulog ka ba sa ngiti ko? Tudyo nito. Agad umiling siya kahit ang totoo ay tamang sinabi nito. My God, bakit naman kasi kailangan ngumiti pa? Tsaka ano bang meron sa ngiti nito? Gusto mo sumama sa akin sa office? Tanong ni Colton sa kanya. Ilang sandaling tumingin siya rito pero agad ding ibinaba ang tingin sa plato na nasa harapan dahil nakangiti pa rin to sa kanya at nakangiti. Humawak siya sa tapat ng dibdib niya. Ang lakas ng tibok. Dahil ba to kay Colton? Wala sa sariling tumayo siya. Imposible naman. Kay Aaron nga hindi naman tumitibok ng ganito ang dibdib niya. Kaya imposible na magkaganito siya kay Colton. Ayaw mong sumama? Tanong pa ni Colton sa kanya. San ba? Hindi tumitindi tong tanong niya. Tumikhim siya bago naupong muli. Sa office, I like to introduce you to all as my wife. May ngiti pa rin sa labi ni Colton. Kailangan pa ba yun? Nag-aalang ang tanong niya. Nawala ang ngiti ni Colton sa mukha. Of course, Denise, you are my wife at gusto kong malaman lahat ng yon. Seryosong mukhang saad nito. Tumango na lang siya at di na nagsalita pa. Pilit na dilaon niya ang mata sa pagkain nasa harapan kahit di siya mapakali dahil alam niyang nakatingin sa kanya si Colton. Colton was driving his car while she was looking outside the window. Gusto niya itong tingnan pero baka bigyan ito ng ibang kahulugan yon. Pero wala naman sigurong masama kung tumingin siya rito, di ba? Tumingin siya rito. Kitang-kitang magandang hulma ng katawan nito sa suot na long sleeves na kulay puti at black pants at mukhang mas malinis pa ang itim na sapatos nito kaysa sa konsensya ni Irish. Walang bakas ng emosyon ng mukha nito habang nakatingin sa daan ng mata. He became even more masculine because of his prominent jaw. When Colton suddenly looked at her, she saw his beautiful green eyes. Colton's stares made her heart beat so fast. Shocks, ano ba ito nangyayari sa kanya? His eyes, his pointed nose, his lips, and the smile on his face made her heart insanely beat and made her body sweat. Nakakabaliw. Idagdag pa ang maskuladong katawan nito. Sinong hindi mababaliw? Tapos saksakan pa ng gwapo. Total package siya talaga. Tumikit siya. Relax, Denise. Huwag ka nang tumingin. Mahina niyang bulong sa sarili lang ang kausap. Pagkarating sa building na pag-aari nito, hindi niya mapigil na magtaka dahil halos lahat yata ng empleyado ay nasa daan at nakayuko. Nakita niya ang isang pamilyar na babaeng nakayuko din. Napangawi siya na makitang nanginginig ang tuhod nito. Lalapitan niya sana ang babae nang bigla siyang hapitin ni Colton sa bewang. Nanlaki ang mata niya at namumulang nagyuko ng ulo. Pati tuloy siya ay nanginginig ang tuhod. Hindi dahil sa takot kundi sa sobrang kaba. Nagbibigay kasi ng kakaibang pakiramdam sa kanya ang pagkakadikit ng katawan nila. Hanggang makarating sila ng opisina ni Colton, tila wala siya sa sarili. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Colton sa kanya. Paano siya magiging okay ay nakakandong siya rito? Pulang-pulang mukha niya dahil sa hiya. Aaminin na rin niya. Gusto niya ang posisyon nila ngayon kaya nga hindi siya umaalis sa pagkakaupo sa kanduan nito. Shucks! Wala namang masama kung lumandi sa simpleng paraan. Tsaka asawa naman niya ito kaya walang masama. Habang nakaupo siya sa kanduan nito, ramdam niya ang bagay na matigas sa pagitan ng mga ita nito. Nakagat niyang labi tumigpit ang yakap ni Colton sa bewang niya. Are you comfortable, Denise? Hawak ni Colton ang buhok niya sa likod at ipinusod iyon sa harap niya kaya kita nito ang maputing batok niya. Hindi, mahinang sabi ni Colton. Ramdam niya ang mainit na hininga nito sa batok niya. Nanunuot yon sa balat niya at nag-iwan ng kakaibang init doon. Nakagat niya ang labi nang tuluyang dumampi ang labi nito sa batok niya. Halos magdugo ang labi niya sa lakas ng pagkakakagat niya dahil hindi niya gustong marinig ang ungol niya. Pero tuluyan na nga iyong kumawala sa labi niya nang maramdaman ang labi nito na nasa gilid na ng leeg niya. Colton?
Inikot ni Colton ang pwesto niya, kaya ngayon, nakaharap na siya rito. Pareho sila na mabigat ang paghinga, habang nakatingin sa isa't isa. Tumaas ang kamay ni Colton at idampi ang hinlalaki sa nakaawang niyang labi. Kasunod noon ang paglagay nito ng kamay sa likuran ng ulo niya para ilapit ang mukha niya at siilin siya ng halik. Agad gumanti siya ng halik dito. Hindi na niya lalabanan ang init na nararamdaman niya ngayon. Maingay ang palitan nila ng halik na para bang pareho silang gutom at sabik sa labi ng isa't isa. Halos magpalitan sila ng laway pero mas lalo lang iyon dumagdag sa init ng katawan nila. Ang isang kamay nito na nasa likod ng ulo niya kanina ay nasa bewang niya at nakahawak ngayon na tumihimas na. Habang isa na may nakayakap sa kanya para diin ang katawan niya rito. Mabilis inilayo niyang mukha kay Colton nang marinig ang pagbukas ng pinto. Kaya pala hindi nagbubukas ng pinto, may tinatrabaho. Palatak ng isang boses na pamilyar sa kanya. Gusto niyang tumakbo pataas ng opisina ni Colton pero niyakap siya nitong mahigpit. Kaya naman binaon na lang niya ang mukha sa dibdib ng asawa niya dahil nahihiya siya. Shut up, Liam. Ano bang ginagawa niyo dito mga iho? De puta. Halata ang pagkamanas sa boses sa tanong ni Colton sa mga kaibigan. Sorry man, hindi namin gustong makaistorbo pero baka nakakalimutan mong kailangan natin puntahan si Damon. Ani ng boses na hindi niya alam kung sinong may-ari. Naiilang na siya. Alam niyang maraming kaibigan ni Colton ngayon na nasa loob ng opisina nito. Gustong gusto niyang umalis sa kandungan ni Colton pero hindi naman siya binibitawan nito. Ramdam niya ang pagtango ni Colton. Bumuntong hininga ito bago nagsalita. I almost forgot 30. Colton, it's stress, not 30. Tumawa ang ibang kaibigan ni Colton. We need to go there tomorrow. Alam niyo naman, hindi pwede mag-isa si Damon sa araw ng death anniversary ng pamilya niya. Nicholas was right. But we have to wait for Miguel before leaving tomorrow. Alam niyo na hindi siya pa pwedeng magmaneho ngayon dahil sa aksidente na nangyari sa kanya. Boses yun ni Liam. Teka, nasan nga pala si Red at Sandro? Huwag ka nang magtaka kung wala sila dito, Wendell. Baliw ang mga yon sa babae nila. Ani Liam at saka malakas na humalakak. Wala na ba kayong sasabihin? Kung wala na, all of you can leave now. May iritasyon sa boses na sabi ni Colton. Let's go, man. Alam naman natin na ngayon palang makakascore ang si Fuck you, Colton. Binato ni Colton ang ushering si Liam. Shut up and get out, you asshole. Namumula ang mukha na nag-angat siya ng tingin kay Colton na makaalis na ang mga kaibigan nito. Colton? Tumingin siya sa mga mata nito. Na nakatingin sa kanya. Lumunok siya. Akmang hahalikan siya nito nang may naaalala siya. Yung Miguel na kaibigan mo, di ba artista siya? Kumulot ang noon ni Colton pero tumango din to. Why? Naalala niya ang kaibigan na si Nika. Pwede ba na mas gwapo ko doon, Denise? Putol nito sa sasabihin niya. Halata ang pagkabanas sa mukha nito. Wala naman akong sinabi na mas gwapo yun ah. Agad nang sabi niya. Bakit gusto mo siya makilala? Are you one of his fan? Halos malukot na ang gwapong mukha na tanong nito. Hindi ako ang fan niya, okay? Yung kaibigan ko si Nika ang fan niya. Gusto ko siyang tulungan na makilala si Miguel. Kaibigan mo naman si Miguel eh. Tulungan mo ko ha? Pamimilit niya rito at sinabayan ng matamis ng ngiti. Tumango at lumunok si Colton habang nakatitig sa kanya. Teka, nagandahan ba to sa kanya? Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kanduhan nito at mabilis tumakbo sa pinto. Bye, Colton. Mamaya magkita na lang tayo sa bahay. Natawa siya na saka pa lang to natauhan. Nakatitig lang kasi to sa kanya nang ilitian niya ito. Denise, tumakbo siya paalis. Di niya hinintay ang sasabihin nito dahil baka di na naman niya mapigilan ang sarili at madala na naman siya. Wala namang masama doon dahil asawa niya ito. Pero asawa din kaya ang turing nito sa kanya? Paano kung may nilalandi pala ito pag hindi siya kasama? Nakaramdam siya ng lungkot sa naisip. May parte sa dibdib niyang kumirot sa naisip niya. Nagsiselos ba siya? Napatili siya sa naisip. Pagkalabas niya ng elevator, napatigil siya sa paghakbang na makita ang receptionist na akala niya hindi na niya na muli pang makikita. Nanlaki ang mata nito na makita siya. Nagmamadaling naglakad to palapit sa kanya. Nanginginig ang tuhod nito at agad na nagyoko ng ulo. Ma'am, pasensya na po talaga sa inasal ko noon. Pasensya na po talaga. Please, ma'am, huwag niyo po ako ipatanggal sa trabaho. Akala ko po kasi ma'am, isa lang kayo sa mga babae na naghahabol kay sir. Sorry po. Ilang beses yumuko ang babae sa harapan niya. Bakas dito ang sensibilidad sa boses. Nagkamot siya sa ulo. Di niya akalaing matatakot to ng ganito dahil lang sa sinabi niya. Nakaramdam tuloy siya ng awa para dito ngayon dahil kita niyang takot na talaga itong mawala ng trabaho. Kalimutan mo ng sinabi ko, okay? Napangisi siya ng may naisip. Lumapit siya rito at bumulong.
Basta't sundin mong iutos ko. Nag-angat to ng tingin sa kanya. Ano po yon, ma'am? Pag may babaeng nagpunta dito at sa tingin mo'y balak lang din ang asawa ko, lumapit siya sa front desk. Sinulat ang number niya sa isang papel. I-message mo or tawagan mo ko. Agad na tumango ang babae sa kanya. Sige po ma'am, ako na pong bahala. Nawala ang kaba sa mukha ng babae, nangitian niya ito. Aasahan kita, Marie. Aniya habang nakatingin sa damit nito sa bandang dibdib kung saan nakalagay ang name tag nito. Nakangising lumabas siya ng building. Walang pwedeng umaligid sa asawa niya kundi siya lang. Ngayon sigurado na siyang gagawin niyang lahat para mag-workout ang pagkasama nila. Ramdam naman niyang ganun din ang gusto ni Colton. Alam niyang pareho sila na may atraksyong nararamdaman sa isa't isa. Kaya alam niya na hindi masasayang ang gagawin niyang effort. Wala ang asawa niya. Nagpaalam to na aalis para punta ng isa sa malapit nitong kaibigan. Gusto man siya nitong isama hindi maaari dahil baka magwala daw ang kaibigan nito. Naalala niya pa ang kaibigang tinutukoy nito. Ito ang lalaking nakakatakot ang aura ng kasal nila. Kapansin-pansin kasi ang pilat sa mukha nito at nakakatakot na tingin nito sa lahat. Naalala pa niyang agad umalis to ng kasal nila kasama isang magandang babae. Ma'am, para mawala ang langsa, kailangan hulagan niyang ng luya. Lumapit si Manang sa kanya at nilagyan ng luya ang niluluto niyang tinola. Oo nga po pala, nakalimutan ko. Habang binabalatan ng gulay na sayote, di niya maiwasan ng umiti pag naalala si Colton. Nagluluto siya ngayon dahil gusto niya na mas matuto pa. Marunong lang kasi siyang magluto pero hindi naman masarap. Kaya nga palagi nagrereklamong ate Kyle niya pagka siya ang nakatoka na magluto sa bahay nila. Di niya maiwasang malungkot nang maalala ang magulang at kapatid. Ilang beses siya nag-message sa mga ito pero hindi man lang siya nireplyan. Kahit pag tumawag siya sa mga ito hindi sinasagot. Di man lang siya naalalang kumustahin. Mas gusto talaga ng mga ito na wala siya sa bahay nila. Napangiwi siya nang mahiwa ang daliri niya ng kutsilyo. Naku ma'am, nasugatan ka. Baka pagalitan ako niya ni sir. Nataranta ang matanda at agad kumuha ng bulak at betadine para linisin ang sugat niya. Manang maliit lang na sugat to, okay? Hindi niyo kailangan mataranta. Natatawa pang sabi niya. Pero agad ding napangiwi dahil sa humapdi iyon. Pumunta siya ng gripo at binuksan iyon. Inayaan niyang dumaan ng tubig sa daliri niya na may sugat. May pag-aalala sa mukha ni Manang nang lumapit ito sa kanya. Ma'am, ako na ho magluluto. No, Manang? Agad na putol niya sa sasabihin nito. Ako na po ang bahala dito basta sabihin niyo na lang po sa akin kung may mali sa pagluluto ko para po matuto ko. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Gagawin niya to para sa asawa niya. Ang sabi ng iba kung gusto mong mahalin ka lalo ng asawa mo, kailangan masarap ka magluto. Nawala ang pag-aalala sa mukha ng matanda at sumilay ang may panunoksong ngiti sa labi. Ang sweet mo naman ma'am. Sigurado ko lalo kang mamahalin ni sir dahil sa pagiging porsigido mo sa pagluluto para sa kanya. Nahihiyang nagyuko siya ng ulo dahil sa sinabi nito. Sana nga totoong mahal siya ni Colton. Ramdam niyang may attraction sila sa isa't isa at nagugustuhan niya na ito pero hindi naman siya sigurado kung pareho sila ng nararamdaman. What if he only feels lost for her? Marahan niyang ipinilig ang ulo. Di dapat siya mag-isip na negative sa ngayon. Wala namang mangyayari kung pupunuin niya ng mga negatibong senaryo ang utak niya. Kaya mo yan, Denise. Sarapan mo magluto na matikman mo na si Colton. Nang matikman ang asawa mong luto mo. Namula siya na marinig ang mahinang pagtawa ni Manang sa kanyang tabi. Nakalimutan niya na hindi lang para siyang tao dito sa kusina. Di maalis ang ngiti sa labi habang hinihintay si Colton. Aaminin niya, namimiss niya ito sa 2 araw na hindi niya to nakita. Nagluto siya ng kalderetang baka at nilagang baka para dito. Tumingin siya sa kamay na puro sugat. Di na bago sa kanya magkasugat ang kamay dahil sa pagluluto. Kaya nga sinasabihan siya palagi ng mama niya na ubod siya ng tanga. Palagi kasi siyang nasusugatan. Muntik na siyang mapatili nang may umakap sa kanya mula sa likuran. Nanoot sa ilong niya ang mabango at pamilyar na amoy. Nakangiting humarap siya kay Colton. Dumating ka na pala. Gustong gusto niyang yakapin to na mahigpit pero nagpigil siya. Huwag pahalata na sobra mo siyang na-miss, Denise. Napangiti siya ng malambing na yumakap ulit sa kanya si Colton. Yumuko pa to para ipatong ang ulo sa balikat niya. I've missed you, Denise, Colton said in his baritone voice. Nakaramdam siya ng tuwa dahil sa sinabi nito. Tinaas ang kamay at yumakap din sa asawa niya. Asawa niya? Bakit parang ang sarap sa pakiramdam na tawagin tong asawa niya? Tumayo ng tuwid si Colton. Seryoso ang kulay berde nitong matang tumingin sa kanya. Did you miss me, Denise? Lumunok siya. Paano kung sabihin niya na oo? Masyado naman yatang mabilis. Paano naman kung sabihin niyang hindi?
Baka mamaya isipin nito wala siyang pakialam. Denise, nagluto ako, halika, tikman mo, dali. Hindi niya na lang to sinagot. Inilan niya ito sa kamay at saka pinaupo. You cooked all of this? May pagkamangha sa mukhang tanong nito sa kanya. Nakangiting tumango siya at tumikim bago nagsalita. Siyempre may asawa na ako ngayon kaya dapat marunong ako magluto para mapagsilbihan ka. Nakaiwas pang tingin na sabi niya. Shocks, kinakabahan siya. Napalitan ng gulat ang kaba niya nang tumayo ito at mabilis na niyakap siya. Di niya magawang magsalita habang yakap siya nito. Pumikit siya at gumanti ng yakap dito. Binaon ang mukha sa dibdib nito kaya langhap na langhap niya ang mabangong amoy nito. Grabe ang lakas ng tibok ng puso niya. Nawala ang sakit ng sugat sa kamay niya. Ngayon sigurado siya na isang bagay. Nagugustuhan niya na ang asawa niya. You mean, you're starting to like him? Halata ang excitement sa boses ni Nika. Lumipat pa talaga sa tabi niya ang kaibigan, parang chismosa lang. I think I already like him. Pagtatama niya. Di ko alam kung kailan nagsimula but I have this feeling na malakas ang tama ko sa kanya. Nagpakawala siya ng malalim ang paghinga. She wished that Colton would feel the same. Look at her face, guys. She looked flushed. Di makapaniwalang mukha ni Lucy habang nakatulog sa kanya. I have never seen you in that face when you and Aaron has a relationship back then, Denise. Agad tumango si Nika at Yuri bilang pagsang-ayon kay Lucy. Natigilan siya at di nakapagsalita. Totoo ang sinabi ni Lucy. Sinagot niya si Aaron noon dahil mabait ito at sweet, but she never felt this way before. Shocks! Ibig sabihin malakas talagang tama niya kay Colton. Napangiti siya na maalala ang halika nilang dalawa. She felt that Colton's lips were still attached to hers. Inawakan niya ang sariling labi. Di niya akalaing kikiligin siya ng ganito sa buong buhay niya. Palagi niya sinasabi sa sarili noon na hindi kailangan ng kilig or spark sa dalawang tao. Kailangan lang na magkaintindihan kaya't nagkakasundo. But it changed now. The spark between them made them realize that she need to feel it in her life. Masarap pala ang totoong kiligin kaysa magkasundo at nagkakaintindihan lang. Sumilay ang ngiti sa labi niya na maalala ang mukha ni Colton. Bumilis ang tibok ng puso niya kaya napahawak siya sa tapat ng dibdib. Di siya makapaniwalang darating ang araw na magugustuhan niya si Colton. Wala naman kasi itong ginawa kundi ang tingnan siya ng masama noon. Kaya nga halos hindi niya ito tingnan dahil nakakatakot to para sa kanya. Pero ngayon asawa na niya ito. Muli siyang nakaramdam ng tuwa sa dibdib. Marami silang pinagkwentuhan magkaibigan. Naikwento rin niya kay Nika ang tungkol sa idol nitong artista na si Miguel, kaya halos tumalon to sa tuwa. Di na rin siya niyaya pa naman itong sumama sa mga party. Habang nagluluto, tumunog ang cellphone niya. Agad kinuha niya yun at kunot noong binasa ang text message sa isang unknown number sa kanya. Someday you will be mine. Wrong number yata. Agad na binulsa niya ang cellphone at nagpatuloy na sa pagluluto. Pagkatapos, tinikman niya ito. Napangiti siya dahil masarap ang pagkakatimpla niya. Hiningnan niya ang kamay na meron na namang mga bagong sugat. Hindi niya ininda ang hapdi ng mga iyon basta para sa asawa niya. Ayos lang sa kanya kahit magkasugat-sugat pa ang kamay niya. Muli, tumunog ang cellphone niya. Lalong lumaki ang ngiti sa labi niya na makita na si Colton ang tumatawag. Inalis niya ang ngiti sa labi at seryosong mukhang sinagot ang tawag nito. Miss me? Agad na bungad ni Colton sa kanya. She pressed her lips together to stop a grin from a fear on her face. Shocks! Kahit ang boses sa cellphone nito'y malalim at lalaking lalaki. Ikaw kayang tumawag? Miss mo na ba ako? May tudyo sa boses niya. Yeah, I miss you, Denise. That's why I can't stop myself to call you even I'm driving now. Tuluyan siyang napangiti dahil sa sinabi nito. Miss daw siya. Di tuloy niya maiwasang kiligin. Teka, dapat di ka gumagamit ng cellphone kapag nagja-drive, Colton. It's a bad habit. Ani ang napalitan ng pag-aalala ang boses. Narinig niya pang mahinang pagtawa nito.